Good morning guys, it's exactly 1 month after natin sumampa sa stage. Ngayon tayo sa home sweet home sa Butuan. Ngayon may activity tayo sa Cagayan de Oro para mag-seminar, fitness seminar kay Batang Hipe, tsaka ma-meet din si Young Slayer. Kasama yata siya yung mag-seminar. So araw-araw muna tayo about fitness, at least maka-invest sa sarili, may madagdagan sa mga kaalaman. Pero ito, magbabaon tayo, magluluto tayo ng mga baon. Tingnan niya, may rep ko. Yung rep natin, itsura rep para kumasa. Para hindi mo tanggalin, nilagay ko yung buong rice cooker. Eggs, frito sa Pumibili ka ng manok sa Robinson na breast fillet, bibigyan ka nito. So, meron akong dalawang ganito plus 2 piraso. So, 6 plus 6 plus 2. Oh, ha? Meron ka na 14, tapos ito manok. So may protein shake tayo dun sa kwarto. So may mani tayo. Grabe pala yung calories ito, as in sobrang taas. Pero yun lang, update lang ako. Tapos punta tayo sa Cagayan. Sama ko kayo, syempre pag may tutunan ako. Syempre may tutunan din kayo. Yung calories natin is nasa moderation pa rin naman taas, pero high protein pa rin. Hindi ko na in-adjust yung protein since prep natin or since the show. Pero meron pa naman yata tayong medyo lean pa naman tayo until now. Okay pa naman. So, hindi naman tayo lumobo after. Kumain ako tayo ng mga 1 week, pero sa bahay healthy naman eh. Relatively healthy naman yung mga kinain natin. So, hindi naman tayo masyado off. Ngayon, sobrang bumalik na yung carbs. Tapos, bumalik na rin yung ating fats. So, yung string natin umakyat na naman. Mabalik naman. Without the fat. Yung sobrang daming fat na 30 pounds. Actually, ngayon is nasa, I think, morning weigh-in ko is 146. Sa stage ako is parang nasa 144 yata. Hindi na ako nag-weigh-in nun eh. Kasi nasa Kila Jordan na ako. Wala na akong weighing scale. Pero ang lowest weigh-in is 140. So ngayon, 6 pounds lang tayo heavier sa ating lowest weigh-in after 1 month. So which is good. Training has been good. Progress lahat sa ating kain, lahat ng training sa clients. Dahil tayong clients. So nakakatawa. Blessing. And then yun, update ko lang kayo a little bit. So ngayon lang din ako bumalik pala for vlog kasi sobrang nagpatong-patong na yung content natin, which is a good problem. Sobrang mataas na talaga. More on travel vlogs yun. Tapos i-cover pa natin itong fitness na side ng ating journey. So, always, takes always pagsama. Don't forget to subscribe. Sama kayo. Let's go to Cagayan. Let's go! Cagayan is parang Manila to Baguio. Ganun yung, medyo OA siya yata. Pero parang ganun siya kalayo. Manila to Baguio. Yun yung parang distance. Lalo na nakabas lang tayo. Sama ko pa rin ngayon. Let's go! Alright guys, good afternoon. Dito tayo sa KO Gym. Dito si Coach Kian. Yan, Coach Kian. Lumaban to kahapon si Coach Kian sa CDO. Sa district, no? District City ba yun? Ayun, lumaban si Kuya. Grabe yan. Nauna tayo dito. Tayo yung pinakamaaga. Hintay-hintay lang tayo. 2 PM pa daw eh. So, sa 1 PM na. Sundot na. Let's go! Ako tatalaway sa lahat. Pero alam niya sa Maria. Guys, ready na kami. Late silang dalawa. Si Daryl, congrats nga pala mga subscribers. Congratulate naman si Daryl. Fourth placer yan, bro. Let's go. Yun, no? Grabe talaga. CDO represent. GG. Let's go. Sama ko kayo sa part ng seminar. Dahil na sa peak week. Coach. Hipe nga pala, welcome sa Batang Hipe Contest Prep. Kasi mga naglaro kahapon. 1, 2, sino pa? 3, 4, dami. 6. Okay, gusto ko malaman sino yung mga current coaches dito. Nagtuturo na. Maybe under sa gym or online. Personal lang, ganyan.
wala sa fitness industry yung trabaho, pero gustong gawing career yung fitness. So makakatulong to. Hindi siya, let's say, nakalagay ba ng contest prep, di ba? Yung science behind contest preparation and science behind dun sa regular gymmers na gusto lang transform yung katawan nila, baguhin, ma-apply nyo. Okay, so sa mga coaches, magagamit ito sa mga clients ninyo. Number 1 is goal. Okay, dun maraming, hindi naman nagkakamali, pero nagsiset ng goal na hindi ko masasabing realistic, but yung goal na pag sinet is time frame kagad. Maraming nagkakamali doon. So kung kaya, galing sa obese. Yung 2 months, 3 months time goal, pwede ka sa 2 months time, sabihin sa coach, so gusto ko ng within 2 months, parehas ko na yung katawan ni ganito, ni coach. Tapos galing siya sa medyo malaki, di ba? May realistic goal. May mga tinatawag tayo na lean bulking, tapos may tinatawag tayo na cutting phase. Let's say in-announce, merong laro sa CDO by October. August, September, October, 3 buwan. Ay, lalaro ko kasi ang lapit ng competition dyan lang. Diba? Kasi kailangan ko ng tricycle, nandun ako sa venue. Hindi mo tinignan yung condition mo kung kaya ng 3 months time. So ending, pagdating ng show, kulang. So yun yung matutunan ko regarding sa budget. So alamin niyo yung macros niyo. Okay, para hindi kayo sobra. Hindi ko rin, si Coach A, nakasa 250 grams of protein siya. Weight of 90 kilos, kung rin. Ikaw na wala pang knowledge, gabiyahin yung kakainin niya, 70 kilos ka lang. So sobra ka na agad. Hindi ko kailangan kunin yung protein niya to 50. Tapos yung carbohydrates, Coach A, is ectomorph niya, carbohydrates niya is 50% ng buong total calories niya. So let's say nasa 400 grams. Ikaw naman si Coach A, kasi Coach B, tabahin ka. Hindi mo kailangan ng 400 grams. So gastos ka na agad sa protein, sumobra ka na. Sumobra ka pa sa carbohydrates. Mali na nga yung bilang mo, hindi ka na na-kondisyon na paggastos ka pa. Diba? So understanding na proper niya, ng macros natin, makakatulong sa budget. Okay, tsaka kung kaya medyo tiis, and huwag na kayo magtatanggal ng asin. Huwag na kayo magtatanggal ng panlasa. Never na kami nagtatanggal ng any form of sodium. Ang goal is constant state. Constant yung number ng sodium. Hindi na tulad ng araw, dinaanan ko na talagang 0. 3 months, 6 months, 0 na. Kailangan lang, pinakuluan lang yung manok. Pinakuluan yung kamote. Yun lang ang macros namin ng chicken, itlog, tsaka kamote lang. Pag kumain kami ng iba, mali na. Diba? Siyempre, ginagaya lang namin yung mga nauna sa amin. Pero as time goes by, natututo na rin tayo, then, mapa-certify, then magiging na rin, carbs is carbs, protein is protein. Mag-iiba lang yan sa huli. Malapit na yung laro. Magkakaroon kayo ng slow and high and low glycemic index. Diba? Yun yung may mga fiber na. Depende din sa body type nyo. For health purposes din yung iba. Bago kayo mag-start na prep, make sure na isip yung mabuti yan. Kasi yung pinakahuli kasi, preparation, kasali talaga yan. Kailangan nyo mag-commit. It may take a year, 6 months, 3 months. Kailangan nyo mag-sacrifice, ang daming sakripisyo ng prep. Sa mga competitors dito, alam niyo, yung sabihin, di ba? Diyan yung dadaan yung birthday nyo, hindi kayo makakain. Sabi kayo ng jowa mo, kasi yung jowa mo, kumakain, anniversary nyo, ikaw, kamote nilalabas mo. Diba? Nabasted na ako ng gano'n dati. Okay? And consistent. Hindi pwedeng isang araw na ito, isang linggo. Okay? May phases ang prep. Same with the lifestyle. Or gym goers lang na gusto mag-transform. Hindi ko sinasabi na yun na yung kakainin. Pag gym goers naman, consistent lang sa training, consistent lang sa pag sinabing macronutrients, kahit anong sources. Basta importante, doon kayo sa numero ninyo. Let's say, kinumpit ng coach ninyo, 2,000 calories. Macros yun. Kahit anong kainin nyo, basta pasok po sa numbers na yan. Pwede yun. Kailangan lang siguro na matutunan ng mga lifestyle. Para sa akin, is yung sources talaga. Sobrang daming sources. And yung activity. Be active lang. Lalo na kasi karamihan naman ng lifestyle gusto from fat to fit, di ba? Wala naman nakita from fit to fat. So fat to fit, so be active. Yun lang talaga. JM. Anong weight mo? Sa kilograms, parang 69. 69 kilos. Galing na. Okay, anong height mo? Kahit in inches lang. 5'7". Convert na lang natin. 8
age mo, bro? Age is 27. So, ito, data ni JM. BMR ni JM yung kukunin natin. So, ang LV nito, makukuha natin yung kanyang maintenance calories. Yung maintenance calories, meaning yung calories na kailangan niya kainin para mag-maintain yan ngayon. Wala magbabago sa katawan niya. Hindi natin kailangan mag-solve. Doon tayo sa blackboard. Ay, sa whiteboard. So, yung BMR ni JM is 1,682. Hindi pa yan yung maintenance calories niya. BMR pa lang yan. Kunin natin ngayon yung activity niya para malaman natin kung ano yung maintenance calories niya. So, BMR multiply nyo sa TDE. TDE is Total Daily Energy Expenditure. Kung ano yung activity niya in a week. Magagamit nyo ngayon to sa mga from lifestyle, from obese until athletes. Number 1 sa list ng TDE, tinatawag natin sedentary lifestyle. Yun yung mga tao na hindi siya tamad. Pero yun yung wari, opisina na kayo nagkatrabaho. Puro pirma na kayo ng cheque, puro boss na, boss, let's say, hindi na kayo gumagalaw. Gising sa umaga, kakain, maliligo, papasok sa opisina, tapos yung trabaho ninyo nakaupo lang, computer, diba? Puro desk work lang. Then kakain, matutulog, uuwi, matutulog. Kung gano'n ang routine ninyo everyday, mapupunta kayo sa sedentary lifestyle. Yan yung iniiwasan ng mga doktor na buhay natin kasi dyan nagkakasakit ng mga tao. Imagine nyo, kumakain kayo, wala kayong labas. Walang labas ng energy. Karamihan na pupunta sa gym, nag-enroll sa gym, na galing sa doktor, ibig sabihin, sinabihan na yan na baguhin yung lifestyle nyo. Be more active. So, hindi nyo pwedeng sabihin na wari pumunta is obese. Tayo example na obese dito lang, fit no? May pumasok, obese. Hindi mo pwedeng bigyan kagad ng 5 days a week yan na workout. Galing nga sa zero eh. Diba? Kaya doon yung malalaman kung paano mag-progress ng program. Depende kung saan ang starting point ng client. Hindi yung pag dumating sa gym mataba, bibigyan mo kagad ng 5 times a week cardio, tapos 5 times a week workout. Diba? Galing siya sa sedentary. Baka mamatay yan. Diba? O hindi na bumalik sa gym. Mabayad sa riyan, wala kayong gym retention. Wala na kayong clients. Okay? So, multiply mo lang yung BMR ni JM. For example, ano si JM, sedentary, multiply nyo lang sa 1.1. Pinakamababa. Okay? So, ganun din magbigay. Bago natin pala tapusin nutrition, hindi tayo certified nutritionist. Okay? Hindi tayo pwede magbigay ng nutrition plan. Pwede tayo mag-suggest o mag-apply. Mag-suggest lang sa mga kliyente. Ma'am, sir, hindi ako certified nutritionist. Pero, pwede ako mag-advise sa inyo ng nutrition kasi may alam ako po. Then, explain mo yan. Okay? Ako, certified ako nutrition, hindi nutritionist. Certified ako na international certification, IPPN, ACE ng basic and advanced nutrition. Pero nag-forte ako sa bodybuilding, sa competition talaga. Kasi doon ko nakita yung kulang nung ano. Magkakaroon siyempre sa game ng fitness, kailangan maghanap ng saan ka mag-elevate. Diba? So doon ako pumunta sa nutrition. Hindi ako magaling sa gamot. Basic lang din ako. Training, okay lang. Understanding lang ng training, intensity, which is shared sa inyo mamaya. Next is light active. Okay? So, kung sedentary yung tao pumunta, ang next progression program niya is light active lang. Hindi mo pwedeng bigay kagad sa akin yan, which is nagulong. Ganun magpa-progress na training. Okay? So, yung 1.82, multiply mo na sa 1.2. Yung 1,682, multiply mo na sa 1.2. Ito yung meron ng 2 times a week activity, 2 to 3 times activity. Hindi, doesn't mean na gym, pwedeng activity lang. Like, naglalakad siya ng aso niya, nag-basketball, nag-walking siya, 2 to 3 times a week, pwede mo siya i-categorize sa light active. Pangatlo is moderately active. Moderate active, yan yung may 3 times a week na may workout. Pero buhat pogi lang yan, walang coach. Meaning, nag-workout siya na walang proper structure yung program niya. Pupunta sa gym, maaaring may napagod sa YouTube, may sinusunod, pero wala yung proper intensity na nabibigay natin. No? Nakikita niya, binibigat na likod, pabigat sila ng pabigat, gagayahin. Hindi pa rin, buhat pogi pa rin yan. Kasi pwede siya kung bumuhat ng mabigat, 1 to 2 reps, di ba ba, na hindi yun ang intensity, di ba? So, moderately active. Again, opisina pa rin ito.
Meron lang siya 3 times a week na gym workout. Active, yan yung 5 times a week na nag-train na with a coach. Meron na siyang proper structure, pero hindi naman siya competitor na may cardio na iba, twice a week, twice a day pa nag-workout or intense yung training tulad ng mga competitors na naiintindihan ang basic progressive. Di ba? So, pero active na siya. So, pwede nyo nang i-multiply yung BMR ni JM sa 1.4 kung nandito ka. Okay? Then yung huli, athletes. Yan na yung mga bodybuilders, mga coaches. Magalo. Basta magalaw na yung trabaho nila. Kasi mga coaches, nakatayo tayo, nagbabalik tayo ng plato. Nag-a-assist tayo ng mga kliyente. So active na tayo, work pa lang natin. Tapos nag-training pa tayo, then nagka-cardio pa tayo. Bakit 1.6 to 1.9? Depende ulit sa body type. Kung ectomorph yan, kunin mo sa 1.9. Iba nagpapa-2.0 pa. Again, dito, crucial to kasi maraming nagkakamali dito. Diba? Maraming nagkakamali kung anong activity bibigay nila. Maaaring tama yung computation pero nagtataka sila wala nangyayari sa nutrition kasi mali yung activity. Dahil naglalagay mo rito. Athlete ka. Athlete ko. Pag sinabi kong activity is yung intensity ng training. O ngayon, tatanungin ko si JM. Alin ka dito? Siguro active coach. 5 times a week ka nag-workout. 5 to 6. Tapos yung nature ng trabaho mo. Actually, medyo nasa opisina pa siya eh. Office o desk job. Opisina. Okay, so active. Anong body type mo? Yung pares tayo, coach. Yung tabain, no? 1.4 lang siya. Sa lower. Sa lower end lang, guys. Kasi multiply ko yung 1.82. So, maintenance niya, 160. Buwan. Nakalibre tayo, guys. Maintenance calories ni JM. Guys, may macros tayo. May libre tayong coaching kay Coach Shippy. So, yun yung calories na kailangan niya kainin. Kailangan kainin ni JM para mag-maintain lang yan. Pagka nakaka-2-3 ka in a day, may-maintain lang yan. Pag may-maintain mo to. Ano ang goal mo as a gym goal? Lean bulk, ganun. Lean bulk? Okay, so, question muna kasi papunta na tayo sa lean bulk. Yes, sir, coach. Ilang months ba mag-transition? Sedentary siya, galing siyang sedentary. Tapos, assessment. Assessment. Kasi ang sedentary, madaling umakyat ito. Unless dumating sa'yo na may heart problem or may medical concern. Pero kung wala, mabilis lang yan kasi sobrang dali lang naman ang pabago. Magsisimula siya ng 10 minutes treadmill twice a week. Tapos konting workout. So from there, pag lumakas na yun, 2 weeks na consistent, 3 weeks na consistent, then lipat ka na dito. Good question na. Lipat ka na rito. Ito siguro, dahil magiging 3 times, bigay ka ng another 3 weeks. So magkano na yun? Diba? Pero na yun. Pero magbabayad ng kliyente kasi alam mo yung ginagawa mo. Diba? Papaliwanag mo na ito yung progression niyo. Hindi pwedeng mukha lang yung katawan lang yung progression eh. Hindi pwedeng hindi mo pumapayat eh. Pero nung dumating ka rito, treadmill 10 minutes, hinihingal ka. Ngayon, nasa 20 minutes na hindi ka nahihingal. Progress yun. Diba? Unahin mo yung health niya. Kasi pag dumating sa'yo sedentary, health risk na yan eh. Pero na siya risk sa buhay niya. So yun pa lang yung progression na mapakita mo sa kanya. Hindi ka agad yung payat. Last na yun. Yung pag-condition ninyo is byproduct ng healthy lifestyle lang yan. Diba? Kung healthy ang lifestyle ninyo, healthy look kayo. So kung magta-transition ka into healthy lifestyle para galing sa sedentary lifestyle, so hindi mo pwedeng galing dito na siya. Kasi ito, magagawa mo ng mga katawan ito. Diba? Kahit ito. So ngayon, dahan-dahan. So by observation, iba-iba ang tao. Mamaya, hindi naman consistent. Tapos pag nakatalikod ka kain na kain, di wala rin. So observe nyo lang, assess nyo lang after 1 month, ipahirapan nyo ng dahan-dahan. Questions ulit. Baka may question pa sa maintenance calories. Bakit magkukupin ka lang din? Total limbag naman. So ano una nyo gagawin? Gusto niya mag-limbag. Ano una nyo gagawin? Sa 2-3 niya? Surplus. Caloric surplus, di ba? Meaning magdadagdag ng calories. Mali.
percentage yung muna nito macros. Protein. Protein, carbs, and fat. Kasi, sinasabi ko kanina, 2,355 calories para mag-maintain siya. Hindi ko sinabing mag-recall. May composition, meaning kaya niyong pagandahin yung katawan niya na hindi ninyo pag tinataas. Kasi pag tinaas niyo, mag-adjust ka agad yung katawan mo. So either mag-add ka lang ng body fat para tumaas lang. Kasi hindi mo alam kung naka-macro percentage siya. So ang gagawin mo lang, aalamin mo ulit yung body type niya. So kung body type niya is endomorph, ang percentage ng macros ng endomorph, 30% na yung carbohydrates. Pwede nga mag-25 yan. Ako personally is 25 ginagamit. Protein niya, 50. 40. fats niya, yan. Endomorph yan. Okay? Ngayon, kung ectomorph, kung meso, pinakamadali. Meso genetic. Okay? 40-40-20 lang. Genetically blessed. Mesomorph, muscular. Si Jonas, si Joshi, yan, mesomorph yan. Okay? Typical mesomorph, kaya napakadali lang ng prep niya. Madali lang laruin yung numbers niya. Ectomorph, si Carl to, Armadio. Parating na si Carl guys ha, ano lang. Pinalate ko na lang po. 30. Sana all ecto lahat to. 50 gram, 50% yung Okay, sarap ng buhay ng ecto. Puro kanin. Oo, yun ka naman dami Hindi nyo mamimiss yung kanin. Mag-visit pa nga kayo dahil hindi na maubos yung kanin nyo. Diba? Percentage nyo muna. Then ilang weeks ang aantayin nyo bago mag-adjust yung katawan. It could take 3 to 4 weeks. Yun yung tinatawag na plateau. Pagpa-plateau yan, doon sa dinisign ninyo yung macros. So paano natin kukunin? So kung i-macros ko muna itong 2355 mo, di ba? So i-multiply nyo lang 0.30. Yung 3555 times 0.30. So 706. Yes. Set na natin agad yung sarili kong macros. Input na lang sa my fitness pal. Wala ka ng my fitness pal. Oo, diretso na lang. May libreng coaching ka na. Bahay na tayo. Yes, oo, mabilis na ako mag-gain. Kayang-kaya. 20 pounds, kaya akong mag-gain. Carbohydrates niya, 30% ng carbohydrates niya from 2355 is 706 calories. Okay? So, minultiply ko lang yung 23 times 0.30, 23 times 0.40, and 23 times 0.30. So, ang malalabasan yan, yung protein niya is 942, yung fats niya is 706 calories. Hindi yun yung macros niya. Divide nyo sa 4, yung 4 is 4 calories. 1 gram of carbohydrates is equivalent to 4 calories. 1 gram of protein is 4 calories and 1 gram of fat is 9 calories. So, ang ending ng macros niya, i-divide nyo na lang. 706. Lungkot ng buhay mo, 176 ng carbs. 176 lang. Ang taas ng protein pala. Shucks. Guys. Okay, yan ang macros niya. Taas pala ng So, yung protein. macros mo, round off ko na lang, 180 kasi ito naman mag 176 na ano. 180 carbs, 235 to 230 na protein, 80 yung fats mo. Pero sabihin mo, saya kasi pwede ako ng 80 fats. Hindi. 70% ng 78 grams of fats mo galing sa good fats. Okay, as much as possible. Gusto ko mapasok yung isda. Kaya ako lagi naka-isda. Sa mga nasa-follow dito, nakikita nyo kinakain. Bangus. Bangus, tilapia, salmon. Nung araw hindi ko kaya yan guys ha. Siguro nung tumagal. Kasi more on health ang na ako eh. Health issues na yung, hindi naman issues, sorry. Health concerns na ba? Kasi siyempre nasa dulo na tayo ng bodybuilding career na competitor. So, ayoko na masyadong tuluhin yung blood work. So, the higher the good cholesterol is, the lower yung body. Okay, kasi tayo nagpapa-blood work tayo, diba? So, sabi ng doktor, taas ng bad cholesterol mo. Siyempre, nag-gear tayo ng araw.
nag-reflect nakatiro. Nothing against natural, ha? Kung natural to, stay natural.